Pero ganoon pa man, salamat sa Panginoon. Yan sa ating mga patotoo, pinagaling ng Panginoon sa kitang karamdaman. At alam ko naman lahat tayo may mga patotoo sa loob ng isang linggo. Pero dahil wala tayong oras, tayo lagi nagraras, nagmamadali. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. At ako rin, nagpapasalamat sa Diyos. Nung nakaraan, nandun kami sa Taglake, sa Bible School. At maraming bagay na pinaunawa sa amin ng Diyos doon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Yan, mga pagtuturo. At natuto tayo doon. Maraming mga pastor na nagtanong sa aming pag-aaral doon. At dahil sa kanyang pagtatanong, mas higit tayong may natutunan. Okay? At doon din na pag-pray ang bawat isa sa amin. Kaming mga naroroon na dumalo, lahat kami pinag-pray at kami na-bless. At talaga naramdaman namin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya naman sa umagang ito, i-share ko lang yung aming munting napag-aralan doon. Mahaba yun eh. Nag-summarize lang ako ng mga bagay na dapat nating malaman. I-share ko lang kasi kaya tayo pupunta doon para makapalangap ng mga panibagong kaalaman na dapat nating malaman patungkol sa pagmamahal sa Diyos. Kaya yung tema doon, pag-ibig sa Diyos, sa paanong paraan natin maipakita yung pag-ibig sa Diyos, siyempre, sa pagmamahal sa church. Okay, yung pag-ibig sa Diyos ay maipakikita sa pagmamahal sa church. Okay, kaya yun ang ating topic ngayong umagang ito. Pero bago yung buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ng mga gawa. Ito na lang yung buksan nating verse. Acts chapter 20, verse 28. Yan, dito lang ako kukuha. Okay, ng books. Yan, sa aklat ng mga gawa, chapter 20, verse 28. Lahat po tayo tumayo at tayo sama-samang magbasa ng kanyang banal na salita. Sige, tayo po yung magbasa. Sabi rito, Acts chapter 20, verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Purilang Diyos at tayo'y manalangin. Lord, salamat po sa iyong salita na aming napakinggan at binasa sa iyong banal na kasulatan. Mangyari nawa ang iyong kalooban, ikaw ang may taas maparangalan, pagnubahayan mo kami at buksan ang aming isip at puso. Panginoon pa, tuklasin ang mga bagay pa na dapat naming malaman upang maging karapat-dapat kami tawaging mga anak mo at upang maging handa kami, Panginoon, sa muli mong pagbabalik. Salamat po sa iyong kabutihan, sa inaming binabalik ang aming parangal at pagpuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Yan, salamat sa Panginoon. Tayo makakaupo na. Okay, yun. Pagmamahal sa Diyos. Okay, pagmamahal sa Diyos ay ang pagmamahal sa templo ng Diyos. Pero sabi nito sa Acts 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili. Kayo. Okay? Ang buong kawan. Ang lahat ng kawan. Ingatan natin ating sarili at ang mga kawan. Sapagkat sila'y iniligay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat, sa ating pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Okay, yan. Kaya, paano natin may pakikita ang pagmamahal sa Diyos? Yan. Sabi ng Acts, ingatan natin una ang ating sarili. Sabi ron. At ang buong kawan at lahat ng kagaya nating mga anak ng Diyos. Kasi tayo yung mga kawan, tayo tinatawag ng mga anak ng Diyos. Siyempre tayo yun. Kaya una, sa ating buhay, ating sarili. Pangalawa, ang lahat ng kagaya natin, yung kawan. Sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo, sila'y pinili ng Espiritu Santo sa ating pag-iingat. Yung kawan na yun, tayong mga anak ng Diyos, ibinigay sa atin ng Espiritu Santo para pag-ingatan natin. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Ito yung mga taong tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Tayo yun at ang mga taong kagaya natin. Amen po ba? Kaya yun, ito ay patungkol sa pag-ibig sa Diyos. Okay? Ngayon, paano natin may pakikita ang pag-ibig sa Diyos? Siyempre, ito'y may pakikita natin sa pag-ibig sa church, sa iglesia, sa templo ng Diyos. Pero yung iglesia kasi ang tinutukoy
Sabi ng Ephesians, tayo. Okay? Kaya sabi rin sa Acts, ingatan natin ang ating sarili kasi tayo yung iglesia ng Diyos. Tayo mga taong sumampalataya o nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Ano nga ba uli ang ibig sabihin ng iglesia sa ating mga nakaraang mga pag-aaral? Ang iglesia ay pamumuhay, ulo si Kristo, tayo ang katawan. Okay? Kaya sabi ng Ephesians chapter 1, verse 23, Ephesians chapter 1, verse 23, Brother Nero, sige pakilagay. Episode 1:23. Okay, ako na lang dito. Kaninang gawa, di ba? Gawa 20, at tandaan niyo, gawa 20. Episode, Ephesians. O sino yung nakahanap na dyan? O, ikaw na lang, Bible reading, Brother Nero. Sige, Ephesians 1:23. Ano lang natin, paliwalag lang natin, iglesia. Bikuha ka ng mic. Ito yung mic. Okay. Oh. Ephesians 1:23. Yan. Mga taga-Efeso chapter 1 verse 23. Ang iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pinupuno sa lahat ng bagay. Amen. Yan. Ang iglesia ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang ulo. Okay? O, sa mas mababaw na kapaliwanagan, sa mas malinaw, ang iglesia ay ang mga taong ginawang hari, Panginoon at Diyos o ginawang ulo. At siya'y naging parte ng katawan ng ating Panginoon. Amen? At isa pa, Colossus 1:18. Colossus 1:18. Colossus, aklat ng mga taga-Colossus 1:18. Colossians chapter 1 verse 18. Siya ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Amen. Mas lulinaw siya. Colossians 1:18, kagaya ng ating binabanggit, si Jesus Christ ang tinutukoy dito. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Kaya siya yung role model natin. Siya yung modelo, siya yung ating titignan na dapat pamantayan sa ating buhay bilang iglesia. Kasi siya na yung ating ulo at siya na ang nagmamayari sa ating mga buhay. Amen? Okay, yun. Naintindihan niyo kasi ano ulit iglesia? Pamumuhay ng siyang taong ginawang ulo si Kristo. O ibig sabihin ng ginawang ulo, ginawa mo siyang Panginoon. At bilang Panginoon, hari mo pa siya at Diyos mo pa siya sa buhay mo. Amen? Siya ang sinusunod mo, siya ang modelo mo, siya ang katangi-tangi sa buhay mo. Amen? Ang Panginoong Jesus. Iyon ang iglesia. At syempre, para maipakita natin na mahal natin ang iglesia, ito na tayo. Sa paano para natin maipakikita mahal natin ng Diyos sa pagmamahal sa church? Siyempre, sabi ng Acts, yung church, tayo, yung sarili natin, at yung mga kawan, at yung mga taong kagaya natin na sumasampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, paano natin maipakikitang minamahal natin ang Diyos o minamahal natin ang church? Number one, unang bagay na dapat nating malaman para maipakita natin mahal natin ang church o tayong ang lahat ng kawan ng Diyos, dapat tayo ay humuhubog ng literal na templo, ng church talaga. Okay? Bakit kaya? Sa palagay nyo, bakit kaya kailangan natin hubugin o ayusin ang templo o gumawa ng isang literal na templo para doon tayo lahat ay sama-sama? Amen? Bakit? Kasi yung church na itong iglesia na itong literal, dito tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen mo ba? Amen. Ano ba ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Dito natin masusumpungan ang Diyos. Pagka nasumpungan natin ang Diyos, ano ang meron tayo? Siyempre, kaligtasan. Okay? Dito tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Napakalaga ng pananampalataya kasi kapag may pananampalataya, nandoon ang kaligtasan. Yun yung sabi ng John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man, individual, na sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Kaya napakahalaga nitong literal na church. Ang tayo mga iglesia, dapat nagsisikap tayo o nagtutulungan na mabuo itong church na ito o mataguyod itong church na literal kung saan tayo dapat makinig ng salita ng Diyos. Amen? At yung mga kawan, sabi kanina ng Acts, at yung mga kawan, at yung mga iba pa, na kagaya natin sasampalataya, din kailangan natin hubugin sa literal na church na ito. Kaya anong dapat natin gawin? Magtulungan tayo. Okay? Magtulungan tayo para sa ikalalago ng iglesia nito sa mga pangangailangan. Okay? Sa spiritual, sa material, sa financial, dapat tayong lahat nagkakaisa. At yung pinaka, ano ba may kadalasan ang problema ng church kung bakit hindi nag-grow? Kulang sa kasama yung pagsunod, ano pa? Ng mga kapatiran, ano pa? Kulang sa mga material na pangangailangan. Okay? Kasi in church, hindi mo pagpatuloy yan. Kapag kulang, wala tayong gamit, wala tayong microphone, wala tayong speakers, wala tayong mga pwedeng gawin para parnalya, para magamit, para masimulan. Walang bubong ang church, pwede ba yun? May bagong bubong, paano pag umulan? Paano pag mainit ang panahon? Walang electric fan. Isalamat sa Panginoon, meron tayong aircon, kaya pagbalain nawa, mga taong ginamit ng Diyos sa iglesia ito. Tama po ba? Kaya kailangan magtulong-tulong. Rebuild the temple of God. Sabi doon, sabi pinag-aralan. Kung paano natin dapat mahalin ng Diyos, paano natin may pagkita, dapat rebuild the temple of God. Build the church. Gumawa tayo ng templo literal. Kasi dito, idinadaos ang ating pagsamba. Tama? Dito natin na-express ang ating pagmamahal sa Diyos. Dito natin na-ipakikita ang ating pagbuburi. Dito tayo nagkakapagpakita ng appreciation sa mga bagay na ginawa ng Diyos kagaya ng patotoo. At hindi lang patotoo, pati mga handog natin. Kaya kalungkot kung minsan may mga kapatiran tayo nakukontento sila sa kanilang mga tahanan, nakikinig ng mga salita ng Diyos sa TV na lang, at yung iba gumagawa ng sarili ng seremonya sa kanilang nalalamang kaisipang pagsamba nila sa Diyos. Tama, okay naman yung ganun. Kaya lang ang tanong doon, mas tayo ba'y na-upgrade bilang Kristiyano sa mga ganung gawain? Amen? Sa tingin nyo kaya? Diba hindi? Kasi kailangan natin pumunta sa templo, kagaya ng panahon ni Moises. Kailangan nila maglakbay ng 3 araw papuntang ila upang maghandog kay Yahweh bilang pasasalamat sa pagliligtas na ginawa sa kanila ng Diyos. Kailangan nilang sambahin, papurihan si Yahweh sa ilang na napakahirap puntahan. Ito'y disyerto at maraming hadlang para pumunta roon na lumalarawan sa church na literal na ito, simbahan. Hirap pumunta simbahan, di ba? Kailangan mo magising ng maaga sa iyong pagtulog. Tama? Kailangan mong mamlansya ng damit kasi ang Diyos ang aking sasambahin. Dapat maganda ang aking susuotin. Tama? Kailangan kong mamili. Kung kinakailangan bumili ako ng magharang damit, gagawin ko. Kapag mahal mo ang Diyos, kung dedicated ka talaga. Pero sa Diyos, hindi naman mahalaga yung mga material, sa totoo lang. Pero dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, nakikita ng Diyos alaman ng puso at isip mo kung paano mo siya pinapahalaga sa buhay mo. Kaya napakahalaga din nun. Ginagawa mo siyang hari, Panginoon. Pag sinabi mong Panginoon, siya yung Diyos na sinusunod mo. Siya yung Diyos na lagi mong naiisip. Tama? Kasi kapag nung panahon, pag Panginoon, pag may amo ka, takot ka sa amo mo. Tama? Kaya dapat tayo may banal na pagkatakot sa Diyos. Pinapahalagahan natin siya. Naalala mo yung mga pinagkatiwalaan. Dahil sa takot niya, binuon niya yung 1,000 salaping pila. Dahil takot siya sa amo niya. Ninervous siya na malugi ito at mabankrupt siya. Hindi niya ninegosyo. Kaya lang yun ang pagkakamali niya. Hindi niya pinalago yung pinagkatiwala sa kanya. At pagdating ng amo niya, tamad! Sabi sa kanya, bigyan tamad! Patugan na alipin, parang gano'n. Hindi kita, itapon yan sa labas. Biruin yung kaya tayo. Huwag tayo tumulad sa kanya. Dapat yung pagkatakot natin banal, may paggalang, may pagsunod. Amen? May pagtingin na mataas sa Diyos. Kaya hanggat maaari lahat ng bagay na sa palagay natin, ikaliligaya ang Diyos gawin natin.
sa ating pagsamba sa Kanya. Amen? Kaya napakalaga ng templong ito. Pagkakataon natin para ibigay ang pinakadabi sa pagpapasalamat sa Diyos. Okay? Kaya napakahalaga nun. Kaya sa ating buhay, isipin natin yan. Makiisa tayo sa pagtaguyod ng templo literal. Dito kasi nakatira ang Diyos. Okay? Kung babasahin natin ang awit chapter 122 verses 1 to 4. Brother Neron, kaya ba? Aklat ng mga awit. Mga awit. Chapter 22. 122 verses 1 and 4. Okay. Awit 122 verses 1 to 4. Sabi rito, ako ay nagalak nang sabihin nila, pumunta na kayo. Pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Itong Jerusalem ay napakaganda, matatag at maayos na lungsod siya. Dito, umaahon ang lahat ng angkan lipi ni Israel upang manambahan. Ang hangad si Yahweh ay pasalamatan pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Okay? Yung pagpunta sa templo ng Diyos ay utos na dapat gampanan. Okay? Ang lahi ng Israel noon at tayo. Sabi ng Hebreo, ang tunay ng mga Hudyo ay ang mga taong na bago sa puso't isip ng Diyos. Kaya tayo, na mga taong tumanggap sa ating Panginoong Jesus, isa na tayong tunay na mga Hudyo o tunay na Israelita na tinatawag. Bagpag di tayo Israelita, tayo Pilipino. Tayo kasi hintil eh. Pero dahil sa pagsampalataya, pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesus, naging tunay na lipi na tayo ng ating Panginoong Jesus. Naging parang Israel na tayo, totoo. Ayan. Kaya pumupunta tayo sa church kasi doon inutos ng Diyos na dapat siyang sambahin ng Israel at tayo kabilang doon. Amen? Amen. Yan, purihin ng Diyos. Ano pa ba? Exodus 25:8. Exodus. Aklat ng Exodus 25:8. Basahin lang natin ng mabilis. Ito yung templo. Ipagpagawa mo ako ng santuaryo na titirhan kong kasama nila. Okay, itong templo. Kaya ginagawa natin yung templo kasi dito titira ang ating Diyos. Andito ang presensya ng Diyos. 1 King 8:12-13. Unang Hari chapter 8 verses 12-13. Okay, basahin ko lang ng mabilis. Kaya sinabi ni Solomon, O Yahweh, kayo ang naglagay ng araw sa langit. Ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang kahangahangang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon. Okay? Kaya yun, si Solomon, si David nga nakaisip, no? Pero si Solomon, ang hinintulot ng Diyos na makapagpagawa ng kanyang templo. Kasi sabi ni David, ako nakatira sa mga mamahaling kaharian gawa sa sidar. Sa gamit nito, mga ginto, pila, at mamahaling mga kahoy. Pero si Yahweh, ang tahanan niya ay kubul-kubul lang kahit yung panahon. Okay? Kaya nag-isip siya, paggagawa ko ng templo, ang Diyos. Ngunit hindi hinitulot ng Diyos yun sa kanyang anak, si Solomon. Kaya ito ang kanyang sinabi. At ipinagpagawa niya nga ng templo ang Diyos upang doon manirahan ang Diyos. Kaya sa templo ito, naririto ang Diyos. Tanda natin. Kaya lagi natin hangarin na tayo lagi na sa templo, si church na literal. Okay? Pagkakataon natin para sambahin ang Diyos, papurihan ng Diyos, at handugan. At ano man yung mga alay na dapat natin gawin? Una, yung buhay natin, syempre. Okay? Ikalawa, syempre napakahalaga ng mga material na bagay. Yung tithes na offering natin. Yan din kasi makakapagpasimula na mabubuo ang ating templo. May magic ba? Pwede bang maging magic yung templo? Dumadalo lang tayo, tapos bigla na magkakaroon ng bubong. Atin ako sa church, para magkaroon ng bubong, magic. Hindi naman pwede ganun. Atin ako sa church, magkakaroon lang ng microphone doon pag nandito ako. Hindi pwede. Tama po ba? Kaya natin mag-alay talaga ng mga handog. Material, pinansyal. Kaya yung tithes and offering, napakahalaga niyan na dapat nating ibigay para sa Diyos. Pero hindi ito pinipilit ng church. Kaya hindi ka tututukan ng baril para ibigay yan. Kaya lang, ito ay kusang binibigay ng mga tao talaga tumanggap sa ating Panginoong Jesus bilang hari niya, Panginoon niya. Bakit? Hindi na kasi ikaw ang nabubuhay sa sarili mo, kaya hindi na yung kaisipan mo ang namumuna sa'yo. Meron ka lang kaisipan na kagaya ng kay Kristo kasi nga, iglesia ka na. Ano yung iglesia? Pamumuhay, ulo si Kristo,
tayong katawan, wala na tayong pagmamayari sa atin. Kaya nga Roma 12:1, inalay mo na kay Kristo ang iyong buhay bilang banal na handog, buhay kalugod-lugod sa Diyos. Kaya hindi ka na ang nabubuhay sa'yo, kaya hindi mo na maiisip na hindi magbigay nun. Sa totoo lang, hindi ka lang mag-isip na hindi makapag-offering. Dahil alam mo, na ang pagmamahal sa Diyos ay ang pagbuo ng templo ng Diyos. Okay, hindi lang pagdalo. Kaya utos ni Moises, ng Diyos kala Moises sa Exodo, punta ka sa Paraon, maglakbay kayo ng 3 araw sa ilang, maghandog kayo sa akin. Kaya pupunta tayo sa church, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos maghandog para magkaroon ng partisipasyon na buuin yung templo ng Diyos. Amen? Kasi Malakias 3:10, ibigay ninyo ng buong buo ninyo mga 10 bahagi upang matugunan ang pangangailangan ng templo ng Diyos. Okay? Templo ng Diyos. At manampalataya tayo doon. Iyon ay may kalakip na pangako na tayo ay magiging masagana sa ating buhay. Amen? Kaya kung talaga magiging tapat tayo, talagang totoong sasagana ang ating mga buhay dahil ang Diyos natin, si Yahweh. Kapag sinabi, ay kanyang gagawin. Amen po ba? Yan. Kaya subukan natin. Subukin ninyo ako sa ganito, sabi Malakias 3:10. Sige, buksan natin Malakias chapter 3 verse 10. Okay, yung orange, brother ni Rod. Dalawang na siya. Yung balikan yung battery nun. Balikan mo yung battery nun, yung nakasalpak na yun sa baba. Yan, Malakias 3:10. Okay, sabi rito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi. Yun yung battery, brother ni Ron. Yung malaking battery ito. Ito. Balitan mo yan, yung sa mic na orange. Ang lakas niya ng echo nito eh. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Ano yung tahanan ng Diyos? Itong literal na church na sinasabi ni Solomon, okay? Sa 1 Kings 8:12-13 na pinagawa niya, okay? At yung tithes dapat doon binibigay, okay? Para matugunan ang pangangailangan ng church, yung mic orange. Yan. Asa na yun? Ito ba? Hindi yan, yung mic na orange. Yung itim na orange. Yan. Amen. Yan. Okay. Kaya yung tithes binibigay yan sa church. At pag-aari talaga ng Diyos yan. Parang sa Garden of Eden. Okay? Alam niyo ba yung Garden of Eden? Ano yung bagay na inutos ng Diyos na hindi dapat galawin ng tao? Yung tree of life. Tree of good and evil. Yun. Pag may-ari ng Diyos yun, huwag mo iyang kakainin. Pag-aari kasi ng Diyos yan. Sa buhay natin, dapat ibigay natin yung pagmamay-ari ng Diyos. Sa buhay natin ngayon, sa church, yung 10 full, yung buo, 10 bahagi. Sama na rin natin yung offering. Napakaliit lang naman sa totoo lang eh. Si Abraham, wala po si Moises, nagbigay din siya ng 10 bahagi kay Melchizedek. Kaya wala po sa kautusan, may tithes na talaga. Kasi yun ay pag-aari ng Diyos kagaya nung knowledge of good and evil na nasa Genesis, nasa paglikha sa Eden. Amen po ba? Tama po ba? Kaya tandaan natin, hindi bawal yan. Kasi kung pinagbawal yan, sinulat sana sa Bible. Okay? Kaya napakahalaga yan. Kasi sa pagbubuo ng templo, at kapag binuo natin yung templo, napapakita natin una na mahal natin ng Diyos. Kasi dito pumupunta yung mga kawal, sabi sa Acts. Ingatan mo yung sarili mo, paano mo maiingatan? Eh, ang daming tukso dito. Dapat lagi ka na sa church, kagaya ni Jesus, bata pa lang nasa church. Ano pa? At hindi lang ikaw, pati yung mga kawal. Nakagaya mo ng pananampalataya. Dapat lagi na sa church para makapag-ingat ka sa iyong sarili. Kasi pulong-pulo ng kasabaan ng bundok ito. Ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Kaya dapat lagi kang sariwa at pulo sa salita ng Diyos. At sa church mo yung mapupunta. Tama ba? Alam mo, ikaw Christian, pumunta ka sa bungan. Araw-araw ka doon. Linggo-linggo, ano mangyari sa iyo? Magiging sabungin ka na rin. Tama ba? Imposible hindi. Upo ka lang sa mga nagiinuman. Ikaw na Christian. Tuwing linggo. Huwag ka lang mag-church. Tuwing maga, may nagiinuman. Upo ka lang, bibidyo okay.
Kinalaunan kaya, magbigay ka lang ng kahit isang buwan na lang. Puro linggo, doon ka lang sa nakiinuman, video okay, anong mangyari sa'yo? Tagay ka na rin, video okay ka na rin. Lakas! Tama! Nagwawala ako! Parang gano'n ka na rin, tama? Gano'n talaga yun. Kaya tayo mga Christian dapat pumupunta sa church para maingatan ang ating sarili. Sabi sa Acts 20. Pagaling ko nga brother ni Ron, Acts 20. Amen? Tatandaan natin yan. Acts chapter 20. Lagi natin iingatan ang ating sarili at lagay natin yan sa church. At tulungan natin nabuhin ito. Okay, napakaganda. Yun ang number 1, papakita na mahal natin yung church. Sa pagmamahal natin sa Diyos. Kasi pag mahal mong Diyos, mamahalin mong church. Yung church tayo. Mahalin mo yung sarili mo. Dahil mahal ko sarili ko, gagawa ako ng church na literal para doon kami magsasama-sama ng mga taong kagaya ko. Amen? Parang baga. Lagi ko yung baga na magkakasama. Pag magkakasama, lumiliyab yan. Pero kapag ang isa yan tinanggal mo, giging uling-uli yan. Mawawala yung dinas. Tama po ba? Ganun yun. At tayo naman, pag sumama sa iba, para namang bulok na prutas. Yung reels na share ko, yung strawberry. Pag nilagay mo yan sa mga bulok na strawberry, isa, mga ilang araw lang, bulok na rin yan. Ganun yung pananampalataya natin. Kaya tandaan natin, yung pananampalataya natin, palakasin natin ito, at makakatulong yung church. Kaya dapat, tayo natin yung church. Yung pangailangan nito, yung mga kakulangan, dapat focus tayo doon sa pagbuo. Pangalawa, sa paano paraan natin may pakikita mahal natin ng Diyos, ito ay pagmamahal sa church. At paano natin may ipapakita mahal natin ng church, buuin natin yung church. Okay, number 1. Pangalawa, evangelism. Kailangan natin spread yung good news na napapakinggan natin sa Diyos sa mga pagtuturo sa church. Kaya napakahalaga, go and make disciple. Para natin maingatan yung bawat kagaya natin, kailangan natin lagi nakikinig ng salita ng Diyos. At para may mga tao pang makakilala sa Diyos, kailangan natin itong spread sa iba. Pagpapakita na mahal natin ng church. Kasi hindi sapat yung ating mga bilang. Ngayon, daming bakante dyan. Ngayon, paano yan mapupuno ng mga taong maglilingkod sa Kanya? Kailangan natin humayo, mag-evangelize. Ikwento si Jesus sa iba, yung paghahari niya, yung kabutihan niya na ginawa sa cross. Amen? Walang ibang gagawa nun kundi tayo. Bakit? Kasi ibig ng Diyos, ang lahat ay maligtas. Amen? 1 Timothy 2:4. 1 Timothy chapter 2 verse 4. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Yan. Sabi dito, ibig niya, ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Ngayon, paano yun? Paano maliligtas ang lahat ng tao? At paano malalaman ng tao ang katotohanan? Siyempre, merong mga tao nakakalam ng katotohanan. Tama mo ba? Tama mo ba? Hindi alam ng tao yung katotohanan. Ngayon, paano nila malalaman? Dapat alam mo ang katotohanan. Sino ang gagamitin nun? Yung mga tao nakakalam ng katotohanan. At sino yung mga tao na yun? Yung mga taong iglesia niya. Tama? Yung mga tao sumasampalataya, kumikilala at ginawang hari, Panginoon at Diyos ang ating Panginoong Hesus. Tayo gagamitin nun. Tama mo ba? At dahilan yun kung bakit natin gagawin yun dahil mahal natin ang church, dahil mahal natin ang Diyos. Amen? Dahil iniingatan natin ang ating sarili. At syempre, iniingatan natin yung kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin. Kaya, nag-i-evangelize tayo. Amen? Kaya, huwag tayo titigil, mag-evangelize. Pagpapakita yan, na mahal natin ang Diyos. Pangalawa yun. Napakahalaga ng evangelism. Matthew 28:19-20. Ito ang utos ng ating Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. Humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. At huwag tayo mag-alala. Lagi natin kasama ang Diyos hanggang sa katapusan ng panahon. Huwag tayong matakot. Amen? Kaya tandaan natin yan. Para may pakitang mahal natin ang Diyos, mahalin natin ang church, at paano mahalin ang church? Buuin natin ang templo ng sama-sama, gawin natin ang pinaka-the best, may pag-participate tayo sa lahat ng gawain, mag-participate tayo sa mga pagbibigay ng lahat ng bagay, material, financial, para mabuong
church sa pangangailangan ng lahat. Amen? At mag-evangelize tayo para maibalita ang kabutihan ng Diyos. Amen? Ang lahat ng mga biyaya na nasa church, kailangan natin ibahagi ito sa iba. Kaya tayo nag-iisip ng mga proyekto na maaaring makatulong sa pagpapalago ng church para hanapin yung mga kapatiran natin na kailangan natin makasama rito. Amen? Kaya yung mga purpose, kaya walang minumungkahi sa church na hindi para sa kapatiran. Puro ang activity ng church para hanapin ang mga nawawala, para ipakita ang pag-ibig ng Diyos. At tayo gagawa nun ng mga taong nakakilala sa Kanya. Amen? Hindi naman pwedeng pangaralan ng mga hindi kumikilala sa Diyos yung sarili nila. Hindi nila alam yun. Tama po ba? Kaya tayo gagawa nun. Amen? At panghuli, pangatlo, na nagpapakitang mahal natin ng church para maipakitang mahal ng Diyos, siyempre dapat igalang at sundin natin yung mga lingkod ng Diyos. Bigyan natin sila ng lubos na paggalang. Okay? Ito yung isang bagay na dapat nating malaman. Kailangan natin suportahan ang mga lingkod ng Diyos. Hebreo 13:17. Hebreo 13:17. Amen? Hindi ko tinuturo ito para pumabor sa akin. Ito talaga yung utos ng Diyos na dapat natin kampanan bilang mga iglesia. Hebreo 13:17. Okay? Sabi doon, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang, mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos, ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Amen? Kaya sabi ng Diyos, pasakop tayo sa mga namumuno sa atin. Obligasyon kasi namin pangalagaan kayo. Obligasyon ng mga namungunong pangalagaan yung mga miyembro, yung mga tupa. At kapag tinupad naman ninyo at kayo sumunod sa mga leader ninyo, matutuwa sila, matutuwa kami. At kung hindi naman, kami naman malulungkot. At nakakatakot, ang sabi rito, pag kami namigati, pag sila'y nalungkot, hindi ito nakakabuti sa inyo. Okay? Ito ay hindi pagtakot. Ito ay sinabi ng Diyos na dapat natin isaalang-alang bilang pagpapakita ng mahal natin ang Diyos. Amen? At meron pa sa 1 Thessalonians 5:12-13. 1 Thessalonians 5:12-13. Okay, sabi rito, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakihirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pagkukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, mamuhay kayo ng mapayapa. Yan. Pagkukulan ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, mamuhay kayo ng mapayapa. Kaya ilagalang natin yung mga lingkod ng Diyos. Kasi, bakit? Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. At bakit napakahalaga ng faith? Ito ang nagbibigay ng kaligtasan sa bawat tao. Dito tayo nagkakaroon ng dahilan na makalapit sa Diyos at naiibigay yan ng mga lingkod ng Diyos. Bakit? Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Okay? At walang magbabahagi ng salita ng Diyos pag walang tagapagturo. Walang pinili ang Diyos. Alam po ba, sa church, ang representative ng Diyos yung mga pastor, yung mga leaders, kaya dapat natin silang igalang. Okay? Sila ang tinuturing ng Diyos na tagapagsalita nila bago sa mga miyembro. Amen? Kasi hindi naman matututo yung mga miyembro. Pwede ba yun? Punta ka lang sa church, nakaupo ka lang, tapos natututo ka na agad. Sa kayo nakakita ng church na gano'n? Pumunta ka lang sa church, umupo ka lang dyan. Umawit ka lang. Nag-gitara ka lang, nag-drums ka lang. Tapos ang dami mo nang natutunang salita ng Diyos. Meron bang gano'n? Ayan, wala. Dapat may nagtuturo. Kaya ang mga pastor lingkod ng Diyos ang nagbibigay dahilan para magkaroon ng pananampalataya ang mga members. Kaya ang laki ng parte na ginagampanan. Si Pablo nga napakasakit magsalita eh. Sa totoo lang sa kanyang mga sulat. At yung mga leaders kasi, yung mga pastor yung nagiging dahilan ng ating kaligtasan. Gaya ko, hindi ako magiging ganito kung wala nagturo sa akin, kung walang nag-mentor, kung wala akong napakinggan. At dahil doon, lumakas yung aking pananampalataya, kinalaunan, naglingkod na rin ako sa Diyos. Amen? Ganun din sa inyo. Magagawa nyo lang mag-share ngayon dahil din sa mga napapakinggan nyo. Amen? Sabi ron, bigyan nyo ng lubos na paggalang
At sabi kanina, kung sila'y malulungkot, sila'y mamimigati, hindi ito nakakabuti sa inyo. Okay? May mga consequences ukol doon. At maraming kapahayagan at istorya sa banal na kasulatan na naranasan ng tao ang consequences dahil nilabag nila ang tagapamuno nila na ibinigay ng Diyos. Una na ron sa panahon ni Noah. Okay? Sa aklat ng Genesis, chapter 16, 30 to 33. Yan, yung istorya ni Noah. Si Noah, kwento ko na lang, nalasing siya sa barko. O alam ko, familiar sa inyo to, pag pinanood nyo yung Noah's Ark. Yun yung nalasing si Noah. At siya'y nakatulog na nakahubad. Nakawala siya sa plot. At nakita siya ng kanyang anak na sino? Sino yung anak na yun? Si Shem. Anong ginawa ni Shem? Pinagtawanan niya si Noah. Hindi lang. Basta pinagtawanan, kunento niya pa. Kay Japet, tsaka kay Ham. Si Shem ba yun? Si Shem? Tama ba si Shem? O si Ham? Si Ham ata, si Ham. Kunento niya kay Japet, tsaka kay Shem. Ano nangyari ngayon? Sinumpa sila ng Diyos. Okay? Si Ham, aalipinin ng lahi ni Japet at ni Shem. Hindi ko lang kakamali si Ham o si Shem. Basahin lang natin sa Genesis. Wala tayong oras eh. Mag-alas 12 na eh. Kwento ko na lang. Natandaan natin to ha. Ang ginawa lang ni Ham, kung si Ham man yun, nakita niya yung tatay niya kasi si Noah ang unang pastor sa pag-aaral. Bakit? Nilipol ng Diyos ang lahat ng tao eh. Ngayon si Noah ang nakaisa-isang lingkod ng Diyos na matuwid sa kanyang paningin at sa kanya nangungusap ang Diyos para sa kanyang kawan. Kaya si Noah yung unang pastor ng panahon. At dahil pinagtawanan siya ni Ham, at kunento niya pa, ichinismis niya sa kanyang kapatid, ano nangyari sa kanya? Sinumpa siya ng Diyos. Yung lahi niya, inalipin ng lahi ng dalawa niyang kapatid. Tama ba? At hindi lang yun, ang sumpa kasi ng Diyos, ikatatlo. Ika-apat na salinlahi. Pero salamat sa ating Panginoong Hesus, nung namatay siya sa krus, it is finished, naganap na. Winasok niya yun, kaya lang, kailangan natin mapagharian ni Jesus Christ sa ating mga buhay. Okay? Pero meron pa rin tayong mga consequences. Marami tayong pag-aaral ukol dyan, kaya lang dahil wala tayong oras, sinasummarize lang natin. Pinupoint lang natin dito na dapat igalang ang mga lingkod ng Diyos kasi kung hindi, may mga consequences sa atin na mangyayari. At yung example nun yung sa buhay ni Noah. Anong ginawa ng dalawa nung kinismis ni Ham, yung ni si Noah sa dalawa ng kapatid? Ang ginawa ng dalawa, hindi nila tinignan si Noah. Kumuha sila ng balabal, pantakip kay Noah, naglakad sila ng patalikod. At yun, tinakpan nila si Noah. Hindi nila tinignan na, ay, oo nga, si Daddy nakahubahan. Hindi ganon. Kundi ayaw nila makita yung kahubaran ni Noah, naglakad sila ng patalikod. Dahil ginagalang nila tatay nila na lingkod ng Diyos. At tinakpan yung ubad na si Noah. Ibig sabihin, pinagtakpan niya yung negatibong ugali sa ating buhay. Negatibong ugali, literal na nagagawa ng pastor, hindi na hindi binibroadcast. Okay? Pinapas sa Diyos ang lahat. Hayaan natin ang Diyos ang humusga sa kanila. Tama po ba? Ano ba? Meron pa sa istorya naman ni Moses. Sino ang kilala kay Korah? Ayan, si Korah. Na mga lahi ni Levi, mga Levita na lingkod ng Diyos. Sa panahon natin, tayo kasi yung mga Levita sa panahon ngayon, mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos. Sa pagkakataon, yung pare-pareho silang mga lingkod ng Diyos, si Noah, si Aaron, sila Korah, at yung mga kasama nila, sila Abinadab, yan. At dumating sa punto na, sabi ni Korah, sobra ka na, Moises, ikaw lang ba? Ang anak ng Diyos, kami rin naman, mga Christian. Okay? Ikaw lang ba? Sa'yo lang ba nangungusap ang Diyos? Kami rin naman, mga Levita. Mga lingkod ng Diyos, pareho tayo mga Christian sa panahon natin ngayon. Ganung tono ang sabi ni Korah. At dapat, kami rin dapat hindi lang ikaw ang masunod. Dapat kami rin, may karapatan din kami kasi anak din kami ng Diyos. Pero hindi. Noong time na yun, matatagpuan natin yan sa istorya ng Bilang, chapter 16, 30 to 33. Yan, sige. Pasadahan natin ng konti. Numbers, Bilang, chapter 16, verse 30. Yun na lang, 30 to 33. Sabi rito, ngunit kapag may ginawang di pangkaraniwan ang Diyos at bumuka ang lupa at sila'y nilulol ng buhay kasama ang lahat ng may kaugnayan sa kanila at sila'y nalibing ng buhay sa daigdig ng mga patay. Nangangahulugang naghimag
Nagsibagsik ang mga taong ito kay Yahweh. Hindi pa halos nagtatapos ang pagsasalita ni Moises ay tumukha na ang lupa at nilamon ng buhay sina Korah, pati na ang kanilang mga pamilya at mga ari-arian. Biruin niyo na. Si Moises lang yung kanilang nagrebelde sila kay Moises lang. Pero kasi, kapag nagrebelde ka sa lingkod ng Diyos, nagrebelde ka rin sa Diyos. Amen po ba? Yan talaga ang salita ng Diyos na dapat nating malaman sa ating mga buhay. Kaya nung panahon ni Moises, lahat ng nag-aklas sa kanya ay nilamon ng lupa. Okay? Namatay. Pati lahat ng kanilang mga ari-arian, lahat ng mga sumunod sa kanila. Okay? Kaya napakahalaga na dapat alam natin kung paano mahalin ng Diyos sa ating buhay. At isang bagay yan ang pagmamahal sa bawat lingkod ng Diyos na ibibigay sa atin. Amen? Sa totoo niya, may nagtanong yan sa Tarlac. Parang hindi niya pamatanggap yung bagay na ito. Paano yun? Professor, kung yung lingkod ng Diyos talagang nakagawa ng pagkakamali o talaga may nagturo ng hindi tama, anong dapat gawin? In-advisean siya. Kaya sa advice sa kanya, parang hindi niya pa lubusang matanggap kasi nga naman, parang bilang tao, alam natin yung mabuti at masama na dapat natin gawin. Kaya lang hindi kasi tayo dapat mag-aaksyon lang mabuti na alam natin na dapat gawin. Kailangan natin ang aksyon ng Diyos na mabuti na may basihan. Tama po ba? Kaya ang sagot sa kanya, hindi pa rin na iyon ang dahilan para alisin yung pinuno ng na tinalaga ng Diyos na yun. Nilarawan yung istorya ng buhay ni David kay King Saul. Si David kaya siya pinagpala ng Diyos dahil labis niyang ginalang si Saul na ibinigay sa kanya bilang hari niya, bilang lingkod ng Diyos sa buhay niya. Kahit na ginagawan siya ng masama ni Saul, papatayin siya, silibat siya, tapos wala lang siyang ginagawa, pinahanap siya kasi nagsiselos lang naman si Saul. Walang masamang iginanti si David, kundi iginalang niya si Saul dahil ibigay ng Diyos sa kanya para maging pinuno niya. Amen? Kaya kung paano ang ginawa ni David kay Saul na yon, ganun siya dinakila ng Diyos, nakita ang kanyang puso kung paano niya minamahal ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen? Kaya hindi tinignan ng Diyos kay David yung mga kasalanan na gawa niya, tinignan ng Diyos kay David yung kadakilaan ng Diyos sa buhay ni David ay ginagalang niya ang lahat ng bagay sa Diyos na ibinibigay sa kanya nito. Amen? Kaya iyon isang bagay na kung bakit pinagpala si David dahil naging tapat siya sa lingkod ng Diyos na ibinigay sa kanya ng Diyos kahit na naging masama pa yung lingkod ng Diyos na yun na ibinigay sa kanya. Amen? Kasi ganun parang tayo sinusubok ng Diyos. Maraming tanong na ako sa isip ko nung time na nag-aaral doon, pero kinalaunan habang nagmumuni-muni, unti-unti pinaulawan ng Diyos at tama nga, yun pala talaga dapat ang gawin ng bawat isa sa atin. Na kahit anong mangyari, igagalang at pahalagahan natin yung mga itinatalaga ng Diyos sa buhay natin na lingkod niya. Kasi sila yung mga tao lang din. Amen? Kaya nagkakasala at habang narito, mangyayari yun. Kaya lang, problema na nila yun at ng Diyos, ang problema mo yung sarili mo, kung paano mo pinaparangalan ng Diyos sa buhay mo, kahit na sila pa ay negatibo sa paningin mo. Amen? Ang sabi ng Bible, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ito na parang ang Panginoong Jesus ang iyong pinaglilingkuran, hindi ang tao. Tama? Focus ka lang sa Diyos. Punin mo lang, sabi ni Jesus Christ, pakinggan niyo lang yung kanilang mga tinuturo, huwag yung kanilang mga ginagawa. At isa pa, wala kang makikita sa Bible na talagang isa man na talagang kasulatan dyan na talagang nag-aklas yung mga tao at tinanggal nila sa iglesia nila yung lingkod ng Diyos. Maliban lang sa Diyos na niyang talaga rin ng tao na yon sa iglesia. Amen? Kaya nalinawan ako. Pagkat yung nagtanong, medyo doubt pa rin siya, pero maniniwala ako, maintindihan niya rin yung pagdating ng panahon na buksan din ng Diyos yung isip niya sa salita ng Diyos. Amen? Kasi may nagtanong paano yung kapag kayong leader na talagang gawa ng pagkakasala at nagtuturo ng mali, ano dapat gawin? Kailangan ba yung paalisin sa church? At sagot sa akin, hindi. Kung gusto mo, ikaw umalis. Ikaw alam mo pala yung tama, di gawin mo. Parang gano'n yung dating sa akin. Di gawin mo. Tayo pa ng church. Tama naman, tama? Alam mo yung katotohanan. Pamuhay mo yung katotohanan. Pero sagot sa kanya, hindi dapat hayaan sa Diyos yun. Lingkod yun,
galang dahil yun talaga ng Diyos sa atin, dyan lang siya. Kung hindi ka makatiis, alis ka. O gawin mo yung totoo. Ipamuhay mo yung totoo na nalalaman mo. Kaya dapat gawin mo yun. Kung hindi, anong mangyari sa'yo? Yun ang problema doon. Kaya ikaw at ang Diyos ang dapat makaalam ng paglilingkod na dapat mong gawin ng may katapatan. Amen? Kaya igalang natin ang mga lingkod ng Diyos. Sila ay mga pinili ng Diyos para sa atin. At kung sila ay mamimigati, hindi ito makakabuti sa atin. Kaya ako marami rin tanong, unti-unti naliwanagan doon. Dapat hindi talaga tayo tumitingin sa tao. Dapat kinocover natin yung bawat isa sa atin, maging sa ating mga kapatiran. Ang dami kong bagay na natutunan, at dami kong mali na nagagawa. Kaya hingi ako ng tawad sa Panginoon ng oras na yun na matuto sa mga pagtuturo niya. Daming pinarealize sa amin. Kaya salamat sa Panginoon. Amen? Kaya yun, magsuportahan tayo sa bawat isa. Igalang natin yung mga lingkod ng Diyos. At siyempre kami ng mga lingkod ng Diyos, dapat kami ang mga kapanguna ng paggalang ngayon. Kaya ang hirap ng sitwasyon na mga lingkod ng Diyos, dapat talaga ginagalang din ng lahat ng mga membro. Amen? Ng bawat iglesia, ng bawat kawan ng Diyos. Yung iglesia, kawan ng Diyos yan eh. Mga individual na tao, mga members, mga lahat ng mga bumubuo sa iglesia. Yun yung kawan ng Diyos. Amen? Kaya paano natin mamahalin ng Diyos? Dapat mahal natin ang church. Paano natin mamamahal ang church? Ano yung number 1? Tumulong sa pagbuo ng templo. Pangalawa, mag-evangelize tayo. Kailangan natin hanapin ang mga ibig ng Diyos na maligtas. Kasi lahat ng tao ibig ng Diyos na maligtas. At dapat tayo magawa nun. Amen? Kaya lahat ng natututunan natin, spread natin yun. Ngayon, paano tayo matututo? Kailangan may pastor na dapat natin mahalin din. Kasi sila yung source ng kaalaman kung paano natin magagawang mahalin ng Diyos. Tama? Kasi mag-evangelize ka, wala ka namang alam, punta ka sa labas, ay ano nga pala gagawin ko? Wala nga pala akong alam. Wala pala nagturo sa akin. Ano ba yung gagawin ko? Hindi rin niya alam, puro kayo member lang. Buti may pastor at nagtuturo ng instruction. Tama ba? Akin ito ang dapat natin gawin. Ganon. Diba? Nag-i-instruct yan. Pinapangunahan tayo. Kaya ang laki ng bagay na ginagawa ng mga leaders. Amen? Kaya mahalin natin sila. Doon tayo natututo ng mga bagay na dapat natin gawin para maging responsable tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi wala sila, wala tayong matututunan. Wala tayong pananampalataya. Wala tayong kaligtasan. Wala tayong magagawa ng mabuti. Kahit na ang pastor natin hindi mabuti sa paningin natin, mahalin natin sila. Kasi sila yung itinalaga ng Diyos para sa atin. Amen? Kasi sila at ang Diyos may sariling relasyon yan. Kagaya mo na may relasyon ka sa Diyos. Kung paano ka nag-iisip ng relasyon mo sa Diyos, ganoon din sila higit pa. Kasi alam nila, yung pananagutan nila sa Diyos, mas mabigat. Amen? Kung ikaw nga, alam mo na pag nag-asala ka, mananabit ka sa Diyos eh. Ikaw pa kaya nakatagapagturo na magturo ng mali. Tama? Kung kaano katinding parusa ang mangyayari sa iyo pagdating ng araw. Amen! Sa tingin nyo, hindi maiisip ng isang lingkod ng Diyos na hindi humingi ng tawad sa Diyos pag gano'n ang kalagayan niya? Hindi. Hindi niya ito-tolerate yung kanyang sarili. Kaya lang, hindi natin dapat saklawan yun. Saklawan natin lang yung ating sarili at ang may tutulong natin para sa mga lingkod ng Diyos, sa mga nakakagawa ng gano'n, ipanalangin sila sa Diyos at tulungan sa lahat ng bagay na may itutulong natin sa kanila. Amen? Yan, yun. Ang kabuuan ng pagmamahal sa Diyos. At nawa kahit paano meron tayong natutunan, mahaba ito kaya wala tayong oras. Kaya pinilit ko lang i-summarize siya. Nilive ko siya kanina sa Facebook. Hindi naman lahat kayo nakapanood doon, kaya binalik ko ngayon. Okay, para mas-feed natin. At kung gusto natin i-review, pwede nyo panoorin yun sa online. Yung live natin kanina umaga. Okay, yung 3 bagay na yun. Paano mahalin ng Diyos? Kailangan natin mahalin ang church. Ngayon, paano natin ba pakikita mahal natin ng church? Una, buuin natin yung templo ng Diyos. Pahalagahan natin, pangalagaan, pagkaisahan natin, pagdamay-damayan natin. Ano pa? Mag-evangelize tayo. Spread natin yung good news. Mahalin natin yung mga pastor na nagtuturo sa ating mag-spread ng good news. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. At nawa, meron tayong mga natutunan. Amen? Sa umagang ito. Meron bang tanong? Naging Sunday school. Meron bang tanong? Dahil ng tanong sa Tarlac eh.
Ayan, at salamat sa Panginoon doon na deliverance kami. Ayan, okay, purihin ng Diyos. Sayang, gusto ko sana ma-experience ng lahat eh. Kaya lang hindi ko rin alam na gano'n yung mangyayari. First time, ginawa sa amin yun ni Dr. Ong, yung healing sa inyo. Iba naman yung ginawa niya noon. Lahat kami, iba yung ginawa niya. Kaya damang-dama namin yung pagkilos ng banal na espiritu. First time namin mangyari yun. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Kaya yun, salamat sa Panginoon. May na-share akong salita niya. At karagdagan, gusto nyo basahin yung dala ko na yun. May dala akong module. Pwede nyo basahin yun. Para masigid yung maintindihan. Amen? Okay, wala na ba? Tayo lahat ay manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Nawa, Panginoon, masigid namin itong malinawan sa aming isip at puso. At magawa namin ito habang kami naghihintay sa muling pagbabalik. Lalo na ngayon, Panginoon, na talagang papalapit na ang oras na yon. Panginoon, talagang kitang-kita na sa mga nangyayari sa amin, pero hindi para matakot kami, kundi para magalak, Panginoon, dahil alam namin, buhay at totoo kang Diyos na aming pinaglilingkuran at talagang buhay ang iyong salita na aming pinaniniwalaan. Kaya Lord, mangyari nawa ang iyong kalooban sa buhay namin at sa mundong ito. Ikaw lang ang may taas, ikaw lang. Salamat sa lahat ng papurit, pasalamat pagsamba sa pangalan mo na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Okay. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Yun.